Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, mandatory evacuation sa mga residente na nasa high-risk areas sa bansa. Ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Pagsasaayos ng Bicol River Basin Development Program, target simula ng DPWH sa susunod na taon. Iba pang pangmatagalang proyekto para maiwasan ang malawakang pagbaha, inilatag ng pamahalaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang commitment ng pamahalaan na mawala ang kagutuman sa bansa. At seguridad kaugnay ng paggunita sa undas, tiniyak ng Philippine National Police. Mahigit 18,000 pulis ide-deploy sa iba't ibang lugar. Una sa ating mga balita, ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na siya ring NDRRMC Chair ang agarang pagpapatupad ng force at mandatory evacuation sa mga high-risk na lugar bilang paghahanda sa Bagyong Leon. Kaugnay nito, inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na sumunod sa direktiba. Ayon kay DILG Officer in Charge Undersecretary Lord Villanueva, mahalaga ang hakbang na ito para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Binigyang diin naman ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng pagiging proactive lalo na sa sitwasyon sa Bicol Region kung saan marami pa ring lugar ang nanatiling lubog sa baha. Naisaan niya ng pamahalaan ang zero casualty tuwing may kalamidad, kaya hinihimok nila ang publiko na sundin ang mga protocol alinsunod sa Republic Act No. 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act at Local Government Code. Dapat ipatupad ng mga local chief executive ang forced evacuation kung kinakailangan. Ito'y para matiyak na maililikas ang mga residente ng high-risk areas sa mga evacuation center o mas ligtas na lugar. Kanya-kanya ng hakot ng kanilang mga bangka ang mga kababayan nating mangingisda sa Santa Ana, Cagayan. Lalo't ramdam na ngayon ang epekto ng Bagyong Leon sa probinsya. Si Benji Durango na PTV sa Balitang Pambansa Live. Tama ka, Princess, patuloy ang paghahanda ng mga residente ng bayan ng Santa Ana sa paglapit ng Bagyong Leon dito sa Cagayan at mas lalo pa sila nag-alala nang magparamdam ang bagyo kaninang umaga. Kanya-kanyang angat na ng mga bangka, mga mangingisda ng Barangay Palawig. Sa takot na masira ng storm surge, binantayan pa nila ito. Baka raw biglang lumaki ang Palawig River na karugtong lamang ng Babuyan Channel. Medyo talagang malakas kasi ang tubig dito kung magsalubong tubig dagat saka yung galing sa taas. Isang barangay na ito sa siyam na coastal barangays na areas of concern ng bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Yan ang binabantayan din natin na kasi may mga naitala na rin kasing mga bagamat hindi magla-landfall, mahagip naman ang hangin at ang ulan ng Bagyong Leon ang bayan na posibleng umabot sa 100. Bagamat hindi magla-landfall, ulitin ko lamang, Princess, ay mahagip naman ng hangin at ng ulan ng bayan ng Leon ng Bagyong Leon ang bayan na posibleng umabot sa 100 kilometers per hour o higit. O higit pa, kaninang umaga nga, naramdaman na ito. Malakas na ulan at pagbugso ng malakas na hangin ang dahilan kung bakit kansilado ang biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Patawid at pabalik ng isla ng Calayan. Utos na rin ito ng Philippine Coast Guard para maiwasan na magkaaberya sa gitna ng laot sakaling tumaas ang alon. Sa inilabas na gale warning ng Pag-asa, abot sa 2 hanggang 5 metro
ang taas ng storm surge na maaaring maranasan sa coastal waters ng Santa Ana. Samantala, Prince, sa pagkakataong ito, huminto ang ulan. May konting hangin tayong nararamdaman pero napapansin ko lamang, kung makikita nyo lamang sa aking likuran, ay malakas ang alon nitong Babuyan Channel papasok dito sa Palawig River. Samantala, yung muna update mula dito sa bayan o sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Benji Durango. Naghahanda na rin ang Office of Civil Defense at DSWD sa posibleng epekto ng Bagyong Leon sa Western Visayas. Samantala, ngayon pa lang, ipinatupad na ang preemptive evacuation sa probinsya ng Antique. Si Franz Remar Garion ng PIA sa Balitang Pambansa. Isinailalim na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC6 sa Bravo Alert status ang Emergency Preparedness and Response Protocol sa probinsya ng Antique at Iloilo City bilang paghahanda sa inaasahang banta na dala ng Bagyong Leon sa rehiyon. Ayon kay Melissa P. Banyas, Operations Section Chief ng Office of Civil Defense o OCD Region 6, batay sa pagtaya ng DOST Pag-asa, isa ang probinsya ng Antique sa makakaranas ng torrential rain o ang malakas na pag-ulan. Kaya naman, isa itong high-risk area. Kapag sinabi po natin kasing high risk, ibig sabihin po nito, yung province of Antique po, those areas po ay nakaranas na in the past ng mga landslide at saka mga flooding. Batay sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, as of October 28, nasa mahigit 700 mga barangay sa buong Western Visayas ang susceptible sa rain-induced landslide at pagbaha. Kabilang narito ang 528 out of 590 barangay sa probinsya ng Antique. Kasunod nito, nagpalabas na rin ang RDRRMC6 ng Memorandum No. 106 na nag-uutos sa mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Antique, kabilang ang mga local DRRM councils nito na magpatupad ng preemptive evacuation sa mga komunidad na kabilang sa mga high-risk areas. Samantala, sinisiguro naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD6 ang kahandaan ng kanilang ahensya. In terms of the family food packs, we still have more than 90,000 na naka-scatter all over the region. Aside from the family food packs, meron din kaming non-food items na available, which includes yung family or hygiene kit, sleeping kits, and then kitchen kit. Kasama din yung mga modular tents and laminated sacks. Patuloy rin na nananawagan sa publiko ang OCD at DSWD kasama ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan mula sa Philippine Information Agency Western Visayas, Franz Remar Garion para sa Balitang Pambansa. Inilatag na rin ng Department of Agriculture ang kahandaan para sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Ayon sa DA, kabilang sa mga paghahanda ng mga Regional Field Office ay ang pag-activate ng Regional DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Centers. Patuloy rin ang pagbibigay ng DA ng abiso sa mga lokal na pamahalaan at farmer leader para ipaalam ang mga impormasyon sa mga komunidad at mga lokal na magsasaka para sa kanilang mga aktibidad. Nakikipag-ugnayan din ng DA sa ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbabantay ng posibleng epekto ng Bagyong Leon. Ayon pa sa DA, nakapaglatag na ang ahensya ng binhi ng palay, mais at iba pang high-value crops. Inihanda na rin ang kagawaran ng kadiwa trucks para magamit sa paghahatid ng produktong pang-agrikultura. Samantala, umabot na sa mahigit 462 milyon pesos ang tulong na naipaabot ng pamahalaan para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 712,000 na ang naipamahaging family food packs sa iba't ibang lugar sa bansa at may mahigit 2.7 billion pesos na standby funds at relief stockpile ang nakahanda para na rin sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Sa datos ng NDRRMC, nasa mahigit 7 milyong individual ang apektado sa mahigit 10,000 barangay. Kaugnay nito, umakyat na sa 125 ang bilang ng nasawi habang 28 ang nawawala. Nasa mahigit 935,000 na
na mga individual ang inilikas at mayroong mahigit 5,800 evacuation centers. Sa ngayon, 38% ng apektadong tulay at kalsada ang maaari nang madaanan. Target ng Department of Public Works and Highways na simula na ang detailed engineering ng Bicol River Basin Development Program sa susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ng programa. Kabilang ang Bicol Region sa lubhang binaha matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa DPWH, aabutin ng 75 billion pesos ang proyekto para sa short-term hanggang long-term na implementasyon kung saan tutulong ang pamahalaan ng South Korea sa pamamagitan ng soft loan. Sinabi naman ng Office of Civil Defense na may nakalatag ding komprehensibong pag-aaral para sa flood control sa lahat ng 18 river basin sa bansa sa pangunguna ng DENR. Bahagi ng mga ito ng pangmatagalang solusyon sa baha habang pagtutuunan pa rin ng pansin ang local flood control projects. Long-term solution yan. Baka nga sa apo na natin yung dulo nun di ba? But that's the right direction. So there's an executive order issued by the President. Pag sinabing comprehensive, of course major component yung engineering solutions at meron din yung environmental aspect and social aspect, pati yung disiplina ng tao, di ba? Many have been asking me actually, marami daw pondo na nailagay na sa flood control projects, etc. But I said, opo, marami po, but I think itong mga nilagay na flood control projects are the local priorities that addresses yung mga local priorities that address yung immediate requirements actually to mitigate yung mga protection of low-lying areas in their respective municipalities or regions. Dumating na sa Bicol Region ang mga langis at iba pang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito'y bilang tugon ng Department of Energy para sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine sa rehiyon. Kabilang sa dumating ang 11 fuel tankers at mga tangke ng LPG. Binyang diin ng kagawaran na mahalaga ang langis para sa economic activity sa rehiyon. Inihalimbawa ng DOE ang paggamit ng langis sa mga emergency vehicles tulad ng mga ambulansya at rescue trucks. Pinuri naman ng DOE ang tulong ng Department of Public Works and Highways, DPWH, at Philippine National Police Highway Patrol Group para sa makarating ng maayos sa Bicol Region ang mga langis at LPG. Umakyat na po sa 6 na po ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa Batangas. Patuloy din ang pagbuhos ng tulong sa probinsya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Live. Babalikan po natin mamaya si Isaiah Mirafuentes. Samantala, hindi pa pinababalik sa kanilang mga bahay ang mga residente sa ilang barangay sa Albay. Pinangangambahan pa rin kasi ang pagguho ng lupa dahil sa pag-ulang dala ng Bagyong Leon. Si Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Agad na nagutos si Ponong Barangay Lilian Napay ng Barangay Metica, Malig Albay na lagyan ng warning at huwag nang papasukin pabalikin sa kanilang bahay ang 3 magkakatabing bahay sa purok na ito ng kanilang barangay dahil sa mataas na banta ng pagguho ng lupa dahil sa malambot na ang lupa dito at pinangangambahan na lumala ang sitwasyon dahil sa pag-ulan na maaring dalhin ng Bagyong Leon sa Bicol. Ayon kay Napay, natabunan na gumuhong lupa ang isa sa 3 bahay sa lugar na ito sa kasagsagan ng bagyo. Halos 250 meters ang distansya ng binagsakan at nilakbay ng bahay na natabunan ng landslide sa Metica, Malig Albay. Bubong na lamang ang nakikita sa bahay na ito. Ang 2 bahay na katabi ay nanganganib na rin. Halos 1 hectare ang area na pinagbawalan ng barangay na pumasok ang kanyang mga residente. Lahat ni Ginoong Gilbert Nopia, biktima ng nasabing landslide at kanyang bunsong anak, nagulat na lamang sila sa pangyayari. Hiling niyang mabigyan sila ng tirahan.
Si Nupia may 3 anak at ang kanyang may bahay ay isang OFW. Basta salag kaming balay pag ako lang baga, yung nagkulog baga, tapos pag ako bumagsak lang yung kahoy sa bubong. Tapos nung nasa loob na kami, yung boundary ng mga nung dingding, na siya, nakaputok na. Hindi na pa ako lang sa aki ko, para sa ko, ako na lang magiran. Kaugnay nito, agad naman na tumugon sa panawagan ng barangay si dating Ako Bicol Solon Christopher Kitoko para mabigyang tulong ang nawalan ng tirahan. Nagbigay si Ko ng construction materials kay Ginoong Nupia para muling makapagtayo ng kanyang pansamantalang tirahan na malayo sa pinangyarihan ng landslide. Ayon kay Ko, makikipag-ugnayan ng kanyang tanggapan sa Mines and Geosciences Bureau at Good Found Cement Factory ukol sa sitwasyon at i-assess ang lugar. Makiki-coordinate po tayo sa mining and geoscience kung kailangan na mahinto muna yung blasting or mag-manually mining na lang muna para hindi na lumala yung itong bundok. Ayon naman kay Punong Barangay Napay, ang cement factory sa lugar ang siyang itinuturong sanhi di umano ng kanyang mga kabarangay sa nangyaring landslide. Sa katagalan ba naman ng quarry operations or blasting, hindi rin namin ma-sure kung yun talaga ang naging sanhi. Makikipag-usap kami ngayon sa Good Found. Nag-request na rin ako ng meeting kasabay ang MGB tsaka sila mayor para pag-usapan nga itong nangyari. Sabi pa ng opisyal, nagbigay na rin ng mga relief goods sa mga naapektuhan ng bagyo sa kanyang barangay ang DSWD Bicol, katulong ang LGU Kamalig at kanilang barangay. Mula Legazpi City, Albay, Nancy Medjabilio para sa Balitang Pambansa. Umakyat na sa 6 na po ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa Batangas. Patuloy din ang pagbuhos ng tulong sa probinsya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Live. Princess, hanggang sa ngayon, bakas pa rin ang matindi at mabigat na naging epekto ng Bagyong Christine dito sa buong probinsya ng Batangas. Bakas pa rin ang makakapal na lupa na mula sa bundok at ang malalaking troso ay tambak pa rin sa kalsada. Higit pa rito, mas tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa buong lalawigan. Sumampa na sa 6 na po ang kabuuang bilang ng mga nasawi dito sa buong probinsya ng Batangas. Dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, nasa 14 pa rin ang bilang ng mga nawawala. Ang bagong dagdag sa bilang ay nakita sa Balete, Batangas kahapon. Kaya naman, di maiwasan ng ilang mga residente dito na labis na matroma sa nangyaring kalamidad. Lang po nun is, kinakausap ko lang po si Lord na tulungan kami. Humihingi po ako ng tulong, humihingi po ako ng pangalawang pagkakataon para po mabuhay pat mali. Kanina nailibing na rin ang lahat ng biktima ng pagguho ng lupa sa Talisay, Batangas. 20 ang nasawi roon, mag-iina, magkakapatid at magkamag-anak. Ang libing ay nabalot ng paghihinagpis at halatang mahirap para sa kanila na matanggap na sa isang iglap ay nawala na ang kanilang mga kamag-anak. Kabilang sa mga nakiramay ang alkalde ng Talisay, Batangas, maging ang gobernador ng buong Batangas. Nagtungo rin si Senator Francis Tolentino. Samantala, nagpapatuloy ang tulong na dumarating sa lalawigan, partikular na sa Talisay at Laurel, Batangas. Kahapon, dumating na sa Laurel ang tulong mula sa Office of Civil Defense. Katuwang nila ang Philippine Marine, 2nd Infantry Division ng Philippine Army at Philippine National Police. Laman ng kanilang ayuda ay ilang mga bagong gamit sa bahay. Maging ang Department of Social Worker and Development ay naghatid na rin ng tulong. Kami po ay nalulungkot dahil po sa nangyari na hindi po namin inaasahan na isang napakalakas pong tumama na bagyo dito sa aming bayan, dito po sa bayan ng Laurel. Samantala, Princess, kahapon at kagabi nag-ikot tayo sa ilang mga lugar ng Talisay at Laurel, Batangas at pinuntahan ko yung mga evacuation center at isa sa malaking problema nila ay ang kawalan ng kuryente. Maliban pa dito, pabigat din sa mga residente ng Talisay at Laurel, Batangas ang kawalan ng signal sa buong syudad. At mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes para sa Balitang Pambansa.
Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Update naman po sa lagay ng panahon, isa ng ganap na typhoon ang Bagyong Leon habang nasa karagatan ng Silangang Cagayan. Sa datos ng Pag-asa, namataan ng bagyo 555 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan at kumikilos pa Kanluran-Hilagang-Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. May lakas na hangin na 130 kilometers per hour at pagbugsong 160 kilometers per hour. Kaugnay nito nakataas ang signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon kabilang ang Batanes, Babuyan Islands, silangang bahagi ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Nakataas naman ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon at sa pagtataya ng Pag-asa, pinakamalapit ang Typhoon Leon sa lalawigan ng Batanes sa Huwebes na umaga at tanghali. Hindi rin tinatanggal ng Pag-asa ang posibilidad na maglandfall ang Bagyong Leon sa Batanes. Susunod sa balitang pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang commitment ng pamahalaan na mawala ang kagutuman sa bansa. At mahigit 8,000 pulis ipapakalat ng PNP para sa pagbibigay ng seguridad sa undas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Liganda. Only on Your People's Television. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng pamahalaan na makamit ang walang gutom para sa mga Pilipino. Ito ang sinabi ng Pangulo sa presentasyon ng Joint Memorandum Circular ng nilagdaang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAP. Ayon kay Pangulong Marcos, na natiling layunin ng pamahalaan na mawala ang kagutuman at kahirapan. Kaugnay nito, inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at hinimok ang mga LGU na suportahan ang programa para sa mas pinalakas na mga hakbang sa kagutuman, food and nutrition security at matatag na sektor na agrikultura. Nakapaloob sa Joint Memorandum Circular ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at international organizations na nakatuon sa pagkamit ng zero hunger sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa lahat ng katuwang sa programa para sa kanilang kontribusyon. Through this, we can improve farm productivity, link farmers, fisherfolk, other food producers to larger markets, provide secure income, ensuring that our children, our mothers, our most vulnerable have access to nutritious food. Samantala, nakahanda na ang Philippine National Police o PNP sa pagbibigay seguridad sa nalalapit na undas, kasabay na rin ng long weekend. Ayon kay PNP-PIO Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigit 18,000 mga pulis ang kanilang ipakakalat nationwide sa mahabang bakasyon. Kabilang sa babantayan ay ang mga bus terminal, seaports, airports, vital installations at sementeryo. May payo rin ang PNP sa mga magbabakasyon na ibili ng kanilang may iwang tahanan sa mapagkakatiwalaang kapitbahay at kamag-anak. Hinimok din ng PNP ang publiko na iwasang mag-post sa social media para makaiwas sa mga kriminal. May mga cyber criminals na rin po tayo nagbabantay sa cyberspace at makikita po nila doon na nakapost ang inyong plane ticket, bus tickets at pati rin po yung nandun na po sila sa kanilang pinagbabakasyonan o sa lugar na pupuntahan nila ay parang in-announce na rin po natin na walang tao doon sa kanilang mga bahay. So hanggat maaari, iwasan po natin yung tinatawag natin at the moment.
Nagsisimula ng dumalaw sa mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay ang ilang kababayan natin kaugnay ng paggunita ng undas. Patuloy naman ang paghahanda ng mga pamunuan ng mga sementeryo para matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga lugar. Yan ang balitang pambansa ni JM Pineda ng IBC 13. Maagang nagpunta ngayong araw sa Manila South Cemetery itong sina Tatay Vincent at ang pamilya ni Nanay Evelyn. Ayaw na raw kasi nilang sumabay sa mismong pagbisita ng marami sa araw ng undas sa Biyernes. Masyadong crowded at saka nakaka-stress ng gusto. Mas maganda yung tahimik lang, dadalaw ka. Taon-taon at saka pag may time talaga, dadalaw. Linggo-linggo dumadalo talaga ako. Ngayon po, kaya ako napaga kasi po yung manugang ko, taga Laguna, baka hindi na siya makapunta ng Auno, kaya nagpunta na siya ngayon. Sina Tatay Vincent at Nanay Evelyn, ilan lamang sa mga kababayan nating bumisita na sa kanilang mga yumaong kaanak, kahit na hindi pa mismong araw ng undas kung kailan libo-libong katao ang talaga nagpupunta sa mga sementeryo. Ang influx talaga ng dumadalaw yearly. November 1 talaga ang dating nila. Expect natin around 500,000 to 800,000 mga dadadaw. Kaya naman ngayong araw pa lamang ay may mga tauhan na rin ng pamahalaan na nagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa lugar. Kasama na dyan ang pagde-deploy ng medical at police assistance. Gaya ng mga nakarang taon, magde-deploy din ang Manila South Cemetery ng nasa 20 e-trike para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis. Sa mga susunod na araw daw kasi ay hindi na papapasukin yung mga sasakyan sa loob mismo ng sementeryo. Maigpit naman ang paalala ng pamunuan tungkol sa mga bawal dali ng mga dadalaw sa sementeryo. Yung usual na bawal natin, taon-taon naman yun, yung mga firearms, mga kutsilyo, mga patalim, no? Matutulis na bagay like mga screwdriver, bawal yun, mga spatula. Yung mga malalakas na sound system, mga gitara, alagang hayop like aso at pusa, bawal din yun. Mga flammable materials like thinner, kerosene, alcohol. Hindi na rin papahintulutan ang magdamagang pananatili sa loob ng sementeryo o overnight stay upang bigyang daan ang paglilinis sa loob. Magbubukas sa Manila South Cemetery ng alas 5 ng umaga at magtatapos naman ng alas 7 ng gabi. Mula sa IBC 13, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Tumulong na rin ang Eastern Visayas sa disaster relief operation sa Bicol Region. Tugon nila ito sa pagtulong sa kanila ng rehiyon noong panahon na nanalasa naman ang Super Typhoon Yolanda. Si Rodrigo Victoria ng PIA sa Balitang Pambansa. Pagsukli ng tulong, ito ang naging tugon sa pahayag ni OIC DRRM Division OCDH Shear Raisa M. Saises sa isang panayam kahapon sa Command Headquarters ng Eastern Visayas Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na nakabase sa Old Legazpi Airport, Legazpi City. Ang ating pong Bicol region ay isa sa mga tumulong po sa atin during the Yolanda efforts. And we are here to give back, pay back po dun sa mga naging tulong din nila sa atin previously from all the disasters we have experienced in the past. Ang Eastern Visayas RDRMC ay binuo ng may 227 personnel na galing sa OCD, BFP, PCG, PNP, Maritime Police, FID Emergency Response Company, DICT at City Government ng Ormoc. Sa ngayon, patuloy ang operasyon ng Eastern Visayas RDRMC team upang magbigay ng tulong sa mga lugar sa Bicol Region, partikular sa Camarines Sur, kung saan may malaking pinsalang naidulot ang Bagyong Christine. Mula sa Philippine Information Agency, Bicol Region, Rodrigo Victoria para sa Balitang Pambansa. Mga magasakang naapektuhan ng Bagyong Christine, may matatanggap na insurance. Loan program inihanda na rin po ng pamahalaan. Yan ang Balitang Pambansa ni Kate Pilotin ng Radyo Pilipinas. Isa ang sektor ng agrikultura sa mga malubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Tinatayang nasa mahigit 3 bilyong piso ang nawala sa pangkahalatang kita nito. Pero bukod sa pananim, kabuhayan ng mga magsasaka ang napinsala. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 74,554 na magsasaka sa Pilipinas ang apektado.
Kaya naman puspusa na ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa pagbabayad sa mga magsasaka na apektado ng bagyo. Batay sa computation ng PCIC, makakatanggap ang bawat magsasaka ng 20,000 piso kung ito'y may sariling puhunan, habang nasa 68,000 hanggang 78,000 pesos naman ang matatanggap ng mga umuutang o walang sariling puhunan. Ayon kay Melba Manalo, Vice President for Corporate Business Affairs Group ng PCIC, matatanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang bayad ng hindi tatagal ng 20 araw. 20 working days po ang standing order o ang aming sinusunod na oras o panahon upang maaming natugunan ang pagbabayad dito sa ating mga nangasalanta at amin pong sinusubukan na ito ay aming, lalo na po napakarami ngayon. Sinabi nyo nga po, sa buong Pilipinas, amin pong i-expedite ang aming pagbabayad ng claims. Samantala, naglaan ang Department of Agriculture sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng 500 milyong pisong loan. Sa ilalim ng Survival and Recovery o SURE Loan Program, maaari nang makahiram ang isang magsasaka ng nasa 25,000 pesos o 25,000 piso na pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Ayon kay ACPC spokesperson Emeline Ginto, isa itong hakbang ng gobyerno para matulungan ang magsasaka na makapagsimula ulit ng kanilang kabuhayan. Ang intensyon naman po natin dito is makapag-provide po tayo ng immediate relief para po makapagsimula sila, makarecover sila, tsaka po masimulan po nila uli yung kanila pong mga pananim, pangisdaan. Hinihikayat naman ang dalawang ahensya na ipasiguro ang kanilang mga palayan para matiyak na may aanihin pa rin sila sa panahon ng bagyo. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Kate Pilutin para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.